Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Carino Brutal. Today's video, bibisitahin po natin ang tinaguriang birthplace of Philippine surfing. Tama po ang dinig ninyo kung saan nagumpisa ang surfing sa Pilipinas. Well, saan nga ba? Isa ito sa pinakasikat at paboritong weekend getaway ng ating mga ka-explorer. Ladies and gentlemen, tara samahan ninyo ako as I revisit and explore the beautiful place of Baler dito sa probinsya ng Aurora. 1, 2, 3, come on! Come on, come on! Mga ka-explorer, presenting Kuya David at siya ang magdadala sa akin sa mga lugar na napili kong i-explore dito sa Baler. Bago ako sumabak sa matinding exploration, syempre kailangan muna naming mag-breakfast. And dito ako dinala ni Kuya sa pinakaunang tapsilugan sa Baler, ang Rams Tapsilog. Ay, pwede mag-aral para matuto bumasat sumbulan. And after naming kumain, agad na kaming pumunta sa aking first destination. Ganyan tayo. Alright, so nandito na tayo. Parking ng Dito Mabo Waterfalls dito sa may Baler. Actually, eto daw Dito Mabo Waterfalls. Hindi na to part ng Baler. Ito ho ay part na ng San Luis. Okay, so tayo na. Libutin na natin tong lugar. Tignan na natin yung falls. Grabe ang ganda. Bungad pa lang. No? Sasalubungin ka na. Napakaganda. No, na ilog na umaagos mula doon sa may falls. Saka napakalinaw ng tubig. Sorry. Ay, pagpunta nyo dito sa may Dito Mabo Waterfalls, bale, meron kayong babayaran na 30 pesos na environmental fee, and yung guide fee ninyo is 300. Yung 300 na yon kapag group kayo of 5, tama po, no? Yes, sir. Group of 5 na yung 300. In excess of 5 person, of course, another guide, another 300. Kapag pala yung ating guide. Good morning po. Pangalan po? Joseph. My name is Joseph Bautista. Ayun, si Eco Guide Joseph. ng San Luis, Aurora. Ako ang magbibigay sa atin ng konting orientation about ano po ang kakaharapin natin, ano po ang madadaanan natin, mga iba pang tourist spot dito na ipapakilala ni Kuya Joseph sa atin. Hello po, magandang umaga po sa inyo. Dito mga Waterfalls po ay may layo siya na 1.2 kilometers, 30 to 45 minutes po tayo maglalakad. Then, meron po tayong tatawid ng tubig na almost around the waistline po ang level po ng tubig. Mga bato po doon medyo madulas, gawa po noong balot siya ng lumot, lalo na po yung mga brownies na bato. Ano po, bawal na bawal po yung pagdadala ng anumang uri ng pagkain, at yung smoking of cigarettes is prohibited din. Pag may mga katanungan po kayo regarding po sa pupuntahan natin sa abot po na Kalaman, ay sasagutin po kayo. Okay, so yun lang po. Okay, okay na po ba tayo? Yes po, let's get break. Let's go! Sa mga gustong magkaroon ng professional photo souvenir, pwede kayo mag-avail dito. Okay kuya, ilang minuto ba itong paglalakad natin, o oras ba abutin natin ito? More or less sir, 45 minutes po. Pacing natin ito. Yes po sir. Pag ganito lang tayo, 45. 45. Ito ho ba'y kayang-kayang akyatin ng mga bata, senior, kaya bang akyatin ito ng senior? Kaya naman po sir. Actually sir, yung isang guest ko last week, may kabansaan na po siya, pilay siya sir. Pero na-i-assist po namin kasi we have a training po para sa mga tour guides pag-assist po ng mga ganun pong mga PWD. PWD. Yes, sir. Sabi ni Kuya Joseph, itong tubig ng daw ito ay bukal. So pwedeng iniinom daw ito ng mga tour guide dito. So susubukan natin kung anong lasa ng tubig. Ingat-ingat po dyan sa pagbaba natin. Ngayon po ay tutulay po tayo sa tulay na kawayan.
Grabe, ang linaw ng tubig dito. From this point po, more or less 5 minutes po, nandun po tayo sa 5 minutes. Opo, Mother Falls. Mamaya. Alright, so nakarating na nga tayo dito sa Ditumabo Waterfall sa may San Luis, Aurora. Nagustuhan po ninyo ang pag-explore na ginawa natin sa Ditumabo Waterfalls. And of course, maraming salamat kay Kuya Joseph sa pagsama sa atin. Till next time, Kuya. Next destination coming up. Alright, so nandito pa din tayo sa San Luis, no, Aurora. Dumaan tayo saglit dito sa tinatawag nilang Batis ng Disalit. Dahil napakalinaw talaga ng batis na to, no? Ang batis na ito ay madadaanan lang just along the highway and below the bridge dito nga sa Disalit, San Luis, Aurora. Meron dito mga kubo na pwedeng i-rent para sa mga magkakaibigan o pamilya na nais mag-picnic dito. Siyempre, ang magtampisaw, maligo at sumisid sa mababaw na batis na ito ang maaaring gawin dito. Best para sa mga bata at chikiting ang maligo dito. And syempre, our next activity ay ang pinakadahilan kung bakit dinarayo ang Baler dito sa may Aurora. Sabi ko nga kanina, ang Baler ay birthplace surfing in the Philippines. So ano pang ang gagawin natin next? Tara, samahan niyo akong sumakay sa mga alon ng Baler, Aurora. Let's go surfing mga ka-explorer!
mga gaya kung di naman talaga into this kind of sport, masasabi kong it's still better to try surfing. Well, nasa baler na kayo no? Totoong sobrang nakakapagod ang mag-surf pero nakakasatisfy din lalo na kapag nagagawa ninyong makasampa sa surfboard by your coach. Dito pala ako kumuha ng surfing lesson ko mga ka-explorer. 500 ang kanilang per hour kasama na ang coach with souvenir pictures. And I would say na mas mura ang rate ng surfing dito sa Baler kaysa sa La Union. Nakakapagod ang mag-activity guys, kaya naman dinala ako ni Kuya David kung saan ang masarap at murang eat all you can dito sa Baler. Sa halagang 250, tiyak na sulit at mabubusog na kayo dito. So when in Baler, dito na kayo kumain sa Yoli's Ihaw-Ihaw. The following day, I started my morning sa pagtambay sa napakagandang sunrise dito sa Sabang Beach. At dahil napakaganda ng panahon sa Baler noong pumunta ako, naisipan kong subukan ang mag-freediving dito. Of course, hindi dito sa Sabang. Dadayo tayo sa napakagandang lugar ng Digisit. Welcome to Digisit Beach Resort. Iba po ang ambience ng beach dito. Hindi pino ang buhangin, mabato at matatalim ang mga rock formations dito. At dito po ako susubok mag-freedive mga ka-explorer. Sa mga kagaya kong susubok lumangoy dito, triple ingat lang po dahil malakas ang current ng dagat dito. Okay, so dito tayo magdadive sa part ng Digisit. Dito lang yung nakikita namin at tinuro din ng guide ko na pwede akong makapag-snorkel. So titignan natin, ayan, kung may mga corals dyan. So let's go! Siyempre, kasing tubig na tayo, susuot pa natin yung ating fin.
tayong mag-dive dito sa may Digisit. At least meron ako na ipakita sa inyo kung gaano kaganda ang underwater din dito sa Balete. For me, hindi lang tayo nag-surf ngayon, hindi lang tayo pumunta sa Mother Falls, nagbatis at kung ano-ano pang pinasyalan natin dito. Tiningnan din natin yung napakagandang snorkeling site nila dito. Dito ngayon sa bandang Digisit. Of course, ang sumama sa akin, Kuya David, ang aking guide. Alright, so that's it. Maraming salamat. And syempre, after natin mag-snorkeling, dumaan na rin tayo sa isang sikat na falls dito sa Digisit. No other than ang Digisit Falls. Isang maliit na falls lang ito mga ka-explorer. Matatagpuan ang falls na ito sa kalsada ng Digisit. Konting lakaran at akyatan lang ang kakailanganin ninyong gawin para marating ang falls na ito. Ngunit ingat dahil madulas ang mga bato at lupa dito. To complete my Baler experience, syempre sumaglit tayo sa iba pang tourist attraction sa lugar. Dumaan tayo sa Ermita Hill, mga lumang bahay ng mga Quezon, at syempre ang Museo de Baler. Dumaan at nag-check din tayo ng mga bagong kainan at coffee shop dito sa Baler. And ang last destination for my exploration, dadayo tayo sa isang lugar sa Maria Aurora. Binisita ko ang nakamamanghang punong ito. Ngunit hindi lamang ordinaryong puno ito mga ka-explorer. Ito ay ang tinaguriang the oldest and biggest balete tree in whole of Asia. O diba, nasa Pilipinas ang napakalaking punong balete na ito. Wow! Grabe ang laki nga nitong balete tree na to. And sabi nga dito, bawal na siyang akyatin doon sa pinakamataas. Kasi before kasi nung naakyat ko to, noon pa, nakaakyat kami talaga hanggang doon sa taas. And then from there, ang ganda ng view na makikita mo. Pero ngayon, hindi ka na pwedeng umakyat above 3 meters. So now, ito, papasukin na natin kasi allowed pa yon pagpasok dito sa Balete Tree. Let's go! Okay, so nandito tayo sa pinakagitna nga nitong Balete Tree. Ayan, no? Nakikita ninyo. Dito siguro yung point kung saan kayo aakyat dapat dun sa taas. Well, now, pinagbabawal na nila kasi. And then from here, may nakikita akong mga nakaset up na CCTVs. I'm not sure kung working pa yan. Pero siguro, para ma-monitor nila before yung mga umaakyat na illegal. Kasi nga bawal ng akyatin itong Balete Tree na to. Ay, na-stress siya. Sadya ngang nakamamangha ang laki ng puno ng balete na ito. Para siyang palasyo ng mga di nakikitang mga nakatira dito. Ngunit sa nakatatakot niyang itsura, marami pa din ang pumupunta dito para siya ay makita. And that ends our video. I hope nagustuhan po ninyo yung ginawa nating pamamasyal dito sa Aurora, specifically po sa bayan ng Baler. Please don't forget to like, share, and subscribe, and pakihit po yung notification bell para po ma-notify kayo sa mga susunod ko pang vlog. Once again, ako po si Karini Brutal. Maraming salamat po.